Nanalasa ang mga pagulan sa ilang bahagi ng Mindanao na nagdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Nakatutok si Rafi Kima. Grabe gid ang pagbaha dito sa Piha. Mistulang ilog ang kalsadang ito sa barangay Magsaysay sa Coronadal City dahil kasi sa ilang oras na pag-ulan. So nag-apaw na gid ang tubig. Umapaw ang sapa sa lugar. Pinasok pa ng tubig ang ilang bahay. Sa ilang bahagi nga, hanggang tuhod pa ang baha. Kaya may ilang naghahanda na sakaling kailanganing lumikas. Pasado hating gabi na kagabi nang huminto ang ulan. Dahil pa rin sa ulan, kaya naman gumuho ang bahagi ng bundok sa Esperanza Lebac Road sa Sultan Kudarat. Mahigit isang oras tuloy na stranded ang ilang pasahero o kalakal na ibibiyahe sa sentro ng bayan. Nagsasagawa na ng clearing operation para matanggal ang mga gumuhong bato at sanga. Pansamantala ring hindi madaanan ang kalsadang ito sa South Cotabato dahil din sa pagguhong bunsod ng tuloy-tuloy na ulan. Nilamon ng naglalaki ang bato at putik ang ilang bahagi nito, kaya hirap tumawid ang ilang motorista. Ang van na ito, sumayad kaya bigong makadaan. Doble ingat naman ang mga motorsiklong tumawid sa kalsada. Ayon sa Pag-asa, habagat ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, naging makulimlim at maulan din ba sa inyong lugar ngayong araw? Wala pong bagyo o low pressure area. May ilang kumpol na mga ulap pero ayon sa Pag-asa, hindi naman inaasahang magiging bagyo. Ang napapadalas na pag-ulan nitong makalipas na araw sa malalaking bahagi ng bansa ay dulot ng habagat at localized thunderstorms. Apektado ng habagat ang kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at ilang rehiyon sa Mindanao. Ang habagat o southwest monsoon ay binubuo ng warm and moist na hangin na nakakabuo ng makakapal na ulap at nagdudulot ng mga pagulan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas mag-uumpisa ng tumaas ang tsansa ng ulan sa Western Visayas, Cebu, Bohol, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Maguindanao, Sultan Kudarat at South Cotabato. Pagdating ng hapon, malawakan na ang ulan at halos sa buong bansa na yan. May heavy to intense rains gaya ng inaasahan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Mindoro Provinces, Palawan, Panay Island at malaking bahagi ng Mindanao. Maging handa po dahil posible ang magpabaha o magdulot ng landslide. Mataas din ang tsansa na maging maulap bukas sa Metro Manila, kaya maging handa rin sa posibleng pag-ulan. Tuloy ang ating road to 2024 Paris Olympics. Tampok naman ang isa sa mga magiging flag bearer ng Pilipinas sa palaro na minsan nagka-shoulder injury. Si Carlo Paalam, kilalanin sa pagtutok ni JP Soriano. Practice pa lang, makabasag pader na ang mga suntok ni Tokyo Olympics silver medalist Carlo Paalam. Matapos talunin ang isang Indian sa men's 57 kg event ng second Olympic boxing qualification tournament sa Thailand, tutuntong naman siya sa 2024 Paris Olympics boxing ring. Pero bukod yan, napili rin siyang maging flag bearer ng Pilipinas kasama ng kapwa boksingerong si Nesty Petesio. Why? They're the silver medalist last Tokyo Olympics. That's it. Sobrang saya po talaga kasi parang hindi lang sarili mong dala yung Pilipinas talaga. Hindi lang ang apelyido mo Kasi Pilipinas may nakalagay dyan sa taas. Muntik pang maudlot ang panibagong Olympic dream ni Carlo matapos mag-withdraw sa World Qualification Tournament noong Marso dahil sa tinamo niyang shoulder injury. Sobrang adjustment ko talaga. Yung mental health ko, iniisip ko palagi na paano ako magre-recover kasi yung time sa Italy nga, injury ako. Ilang weeks na lang before ako maglalaro. So sobrang hirap din sa akin. Pero ang pag-aalangan na maalam ng mas nanaig ang pusong palaban ni Carlo Paalam. Doon ko iniisip na, hindi to. Parang kaya ko to, para sa akin to. Ganun po. Parang hanggang nag-improve po ako. Lahat kami nakaprepare talaga, veterano lahat. Pero gawin yung best ko. Ayon sa Philippine Boxing Team Head Coach, hamon kay Carlo ang pag-angat ng weight division mula 52 kg sa 57 kg. Gayunman, yung talent ni Carlo, hindi talaga matatawaran. Kahit sino makakalaban man, orthodox o southpaw man yan, kayang-kaya niya i-manage yung laban. Mga diskarteng sinubukan niyang ituro sa aming Boxing 101. 1, 2,
Good. Pagkatras mo, suntukin mo ako. Bang. Tama na. Kasi nakuha mo yung distansya mo, siya wala. Tulad ng tamang pag-iwas at pag-atras kapag nasa loob ng ring. 1, 2, 3. Back, atras. Boom. Good. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Paglilinaw po sa aming iniulat noong nakaraang Miyerkules tungkol sa 11 taong gulang na batang babae na natagpo ang patay sa General Trias, Cavite. Sinabi ngayon ng kinatawan ng Academy of St. John na hindi bahagi ng kanilang eskwelahan ang lugar kung saan natagpo ang patay ang bata.